Good morning guys, so yan at ang init. Di ko alam po nadidinig niyo ako kasi medyo mahina pa nga, as in talaga yung boses ko kasi nga hinihingal pa ako. Pero ayun, ang aga-aga, grabe, meron na naman ako na-receive. Pero ito, meron naman akong listahan. Yan lang pwede ko ipakita. So yan, sisimulan ko na yung araw ko ng ganito. At syempre bago yan, kailangan ko munang mag-log. Baka hindi ako baka makalimutan ko to. So yun. At grabe, ang konti lang ng pinasok ko ngayon. Kasi last time sunod-sunod nagkaroon ako ng mga rest day. So ngayon ito. Ay nako, init. Hindi pa nakakapagbukas ng aircon, lahat-lahat. Ito na kagad bumungad sa akin. So ngayon, yung listahan ko nung sa akin ito. At hindi ko alam kung sino yung darating. Kaya mamaya ko pa lang siya malalagyan kung sino yung client today. And yeah, baka kasama ko nga si manager. So yun. Tapos yung mga artist na darating, hindi ko alam kung merong madadagdag. Kaya ayan. At so yun guys, ayusin ko na itong mga gamit kasi mamaya sure na sunod-sunod na yung mga mangyayari dito. And kailangan itong studio malamig na, hindi siya pwedeng ganito na mainit. Kita niyo itsura ko, di ba? So yan, tapos nasara ko naman lahat dito. Ayan, ngayon pa lang ako magbubukas. At yan, mga nalak naman to, ganun. At yung tubig meron pa. Ayan, grabehan. So yun guys, maayos naman. Wala namang something channeling. Yun, ito lang talaga, haggard pa rin. So magpupulbo na lang ako nito para if ever magpa-picture ako, diba, hindi nag-hilo yung tigyawat ko. Pero ayun medyo naglighten na siya. Ito peklat na lang to. Ayan, yan lang ang problema ko. Tapos nagbaon din ako ng isang damit kasi for sure na pagpapawisan ako ng bongga nito.
At sinabihan naman ako ni Sir na pwede naman ako mag behind the scenes. So, si Sir Hobie, 3 beses ko na siyang nakatrabaho. At, yun. Kailangan ko lang talaga ng improvement sa pagpipicture, lalo kapag gamit ko yung cellphone. Dahil lahat ng shot ko kanina puro blurred. And, gumamit kami ng smoke machine o yung pug machine para may mga paandar na kunyari may mga usok-usok na ganap dyan. So yun. At konti lang mga daldal ko, oo, pero kasi mas marami kasi yung nagawa ko na behind the scenes. So sa behind the scenes guys, yung mga picture, ang dami ko rin nakuha na picture, pero karamihan naman doon puro sablay. Yun nga, dahil meron akong mga blurred na shots. So, meron din akong ginawang mga video para if ever nasablay lahat ng mga kuha ko, at least meron akong backup, diba? Sa video naman, shaky siya. Yun lang yung pangit kasi dapat nasa DSLR yung ginaganon siya. So, dahil hindi ko naman dala yung DSLR ko, ayun, shaky. Pero, ikakat ko na lang siguro yun. Basta kung ano na yung magiging ganap niya, if ever na matapos ko siyang i-edit. Tapos, ano pa ba? So, yan, 4:35 na. At kailangan ko na rin mag-out. Dahil ayoko abutan ng gabi dito. Ang dilim dito, ako lang mag-isa. So, yung bata na kasama ko, wala siya. Nasa simbahan sila. So, yan. At, na-text ko naman na lahat sila kung ano na yung mga ganap dito and lahat ng mga dapat kong sabihin, nasabi ko na. At ayun, ang next na shoot ko ulit dito, or next na dating ko ulit dito, sa Sunday, and yung 6 days na pre-day ko, yun yung ganap ko sa labas as a potog. Yeah, as a potog. So yun. At di ko alam kasi ayokong pabayarin yung kaibigan ko. Ayokong bayaran niya ako. Dahil takot nga ako magkamali. So yun, bahala na kung anong mangyayari sa amin. Pero hanggat maaari, ayoko tumanggap ng bayad dun sa kaibigan ko kasi kababata ko siya. Tapos, kung mapilit naman siya, kahit chocolate na lang, no? Ayoko talagang tumanggap ng pera sa kaibigan ko, grabe. Hindi ko matake. Or else, professional na talaga akong ganap. Why not, diba? Kasi yung skills ko. Tsaka yung edit ko sa kanila, wala ko yung edit sa kanila. Fresh from the cam yung mangyayari. And, yung mga settings na ginawa sa akin, or yung mga tinuro sa akin, sir, yun yung i-apply ko sa kanila. So, yun yung mga days na wala akong pasok. Yun yung mga araw ng racket ko. And, if ever nga yun, kung pagkakakitaan ko yung kaibigan ko, diba? Kung wala akong kwentang kaibigan, baka pinagkakitaan ko nga talaga siya. Lalo na galing siya ibang bansa. So, dahil hindi naman ako ganun, ayokong gawin niya sa kanya kasi nga magkaibigan kami. At yun, alam ko pipilitin niya ako. Natanggapin ko yung bayad niya, pero ayoko talaga. No. Pero, basta sagutin na lang niya yung pagkain ko, yung tawag dito, pagkain ko, pagmasahe ko pa uwi, okay na ako dun, tibali na. Pero kasi kung ibang tao siya, syempre sisingilin ko siya. Pero sasabihin ko rin naman yung mga skills ko na may sablay ako sa ganitong part, ganyan, then wala akong i-edit sa inyo. And kailangan mag-makeup siya, yung fiancé niya, kailangan mag-makeup siya ng maayos para hindi makita yung mga blemish. And if ever nakayanan ko naman i-edit, why not, diba? I-edit ko. Pero kasi minsan, super mega booster. Grabehan ang akin pag-i-edit. Sobrang sablay. So, yun. Dahil hindi nga sa akin na ituro yung pag-i-edit. Ang tinuro sa akin ang pag-shoot. So, yun guys. Dito ko na ina-end yung vlog. And sana nag-enjoy kayo. At ang laman nito ngayon ay tungkol sa wedding gown behind the scenes. So, yun guys. Maraming salamat sa panonood. Bye! I can't stay.